Okay, mga kapatid at mga kaibigan natin dyan. Meron na naman tayong panonoodin. Alright. Darling, I love you. Do you treat me? Ito mga kaibigan, ang title galing sa ating Pinas News Insider. Insider tuloy. Ating gagawa ng reaksyon at opinion. Si Princess Abante niyari ni Senator Jinggoy pinakita na sa publiko big evidence tata POS sa kamera. Yan. Patanong po yan mga kapatid. Ibig sabihin, malapit dyan sa katotohanan o ating kukumpirmahin kung gaano ito katotoo. Kaya kung trip nyo na may kasamang reaction video at opinion, panoorin na natin po ito ng sabay-sabay sa ngalan po ng Fiber ni Juan. Napakabilis ng internet at ang mura-mura pa. Tawagan nyo na, baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Tara na, saan ba yung intro ko? Direct intro tayo. Oh my God, we're back again. Come on, now let's get down to business. Okay, i-play na po natin anong meron dito, Kuya Jinggoy. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umanay balitang tila tahasang nahuli mismo at tinawag na sinungaling ni President Pro Tempore ng Senado na si Senator Jinggoy Estrada, ang bagong House spokesperson ng mababang kapulungan na si Princess Abante. Ang aligasyong pinatay na umano ng Senado ang panukalang 200 pesos wage hike para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Teka, ang pagkakaintindi ko, tataasan po ang sweldo ng 200 pesos? Or minimum wage ba tawag doon? Tataasan? So kung halimbawa 500, magiging 700? Tanong lang grabe yun sa ang laki Salamat, tama nga naman po yun. Pero wow, ang laki. Tama ba pagkaintindi ko? Sorry Kasabay pa nito, pinatutsarahan din ng President Pro Tempore ng Senado na si Jinggoy Estrada ang abogada na si Princess Abante na dapat munang mag-aral o magsaliksik bago mag-ingay sa mga issue. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, tila may matapang na buwelta si Senator Jinggoy Estrada na hindi tulad sa Kamara. Ang Senado, kinonsulta nila ang lahat ng labor group, negosyante at mga ekonomista bago aprubahan ang panukalang 100 pesos legislative wage increase sa 100. Akala ko kasi 200 no? Pero mataas pa rin Kasi dati po, ang pag-a-adjust nila, magdadagdag ng 50, mataas na ho yun, magdadagdag ng 30, yung mga ganon. Pero eto nagulat ako, 150. Tama, masarap pakinggan sa mga pero yung mga ang tawag dito, mga company, kayang-kaya na ba nila yun? Sana, no? Tunayan pa nga, mismong economic team umano ng Palasyong Malacanang tutol sa panukalang 200 pesos wage increase gaya ng mga nais ng mga kongresista sa Kamara. Si Senator Jinggoy Estrada ang chairman ng Senate Committee on Labor nang aprubahan noong nakaraang taon ang panukalang batas. Legislative wage hike in the amount of 100 pesos last February 19 of 2024. It took them a year, all right, to pass their own version of 200 pesos wage hike. Alam nyo kaya ginagawa nila yan? Talagang nagpapabango sila. Parang bigas lang din yan. Hanggat maaari, binibente agad nila. Alam nyo po, kung talagang natural yan, dahan-dahan na nakikita mong talagang inaayos, nire-repair po nila. Hindi naman po biglaan yung mga ganyan Kasi atat sila, mababa na kasi ang ratings. Yan lang ho ang aking pagkakaintindi. At gusto nila mag-BICAM 2 days before adjourning Senate DA. Nako. How can we do that? I was busy presiding with my own commission on appointments sa CA. Senator Joel Villanueva, who is the current chairman of Committee on Labor, was also busy presiding on his own commission on appointments committee. So, eto na naman, nagmamadali na naman sila. So how can we do that? So lumapit sa akin si Congressman Raymond Mendoza, yung party list ng PUCP, begging if we can constitute the BICAM.
Sabi ko, ang sinabi ko kay Congressman Mendoza, you just adopt the Senate version para wala nang problema. Okay? Very clear yon. Tinext ko pa sa kanya. Ang sabi niya, bakit hindi nila mag paper by cam? Sabi ko, hindi ako papayag. I-adopt nyo na lang yung Senate version para mas madali. They had one more session, before one more day before adjourning CNDA. But they did not do anything about it. So tapos sasabihin nung spokesperson ng House of Representatives that we killed the legislated wage hike. That is not true. Sinungaling yan. Tsaka kabago-bago lang yan eh. Hindi nagre-research yan. Dagdag Vuelta So, sa palasyo, kung may Manang Claire, dito naman, may Abante Neski. Diba? Napakadaling paliwanag, ano? Yung sa palasyo, meron tayong Manang Claire doon. Tuwan-tuwa talaga ako doon, kaya masayang-masaya ako. Pag napapanood ko yon, nasabihan na naman yun nung magpinsan eh. Part 2. Magpinsan talaga yan eh. Dalawa lang silang magkamag-anak. Ngayon, eto, meron na naman. May pinsan din kaya to. Ay, oo, meron din. Meron din pala, no? Sino, lalaki ba? Magkapilido din. Baka yun yung totoo talaga silang kamag-anak. Okay, ito, panoorin na ho natin. Ito, kabago-bago lang pala. Kung ano-ano mga pinagsasabi. Okay? pa ng senador na si Jinggoy Estrada at tila may matinding ibinunyag ito sa publiko na kung talagang aniyang seryoso ang mga kongresista na tulungan ng mga manggagawa, dapat inadapt na nila ang version ng Senado. Ayun. Sa tingin mo ba hindi magko-collapse yung economy natin? Lalo-lalo na yung mga small medium enterprises? Yes. Kung sige, halimbawa pumayag ang Senado, Oo. 200 pesos. I-adapt namin yung House version. Oh. Ano sa tingin mo in the future? Yun nga, no? Matanong ko lang, mga bobo ba tong mga taga-kabila, no? O halimbawa, itong company na to napakaliit lamang. Masaya sa atin na talagang magkaroon tayo, madagdagan ho ang ating mga kinikita sa pang-araw-araw. Pero po, isipin nyo rin po yung mga company na pinapasukan, paano na lamang kung malugi-lugi sila? Hindi nga, mas lalong nawalan ng trabaho kasi magsasara. Ewan ko lang. Yun lang naman, nagtatanong lang ako kung mga bobo ba sila. Question mark. Ako'y nagtatanong kung bobo sila kasi nga, ganito ho silang mag-isip. Tapos ngayon, parang ang sinisisi pa, yung mga senador, no? Gusto nilang yung imahe po ng mga senador natin madungisan. Sinimulan na nila ng impeachment No, pinaparatangan na nila yung ang mga bias daw, yung mga senador, madungis, etc. Okay sana. Kaso sila na lang okay para sa kanila sana. Yun nga lang, sila na lang kasi yung mga maiingay. Malalakas magsalita, pero totoo, konti na lang sila. Kaya kumbaga, tarantang-taranta na sila kasi nga, konti sila. Tapos ngayon, ito may ganito na namang version. Ay, nako. Sakit sa ulo. Example lang, no? Sample. Hindi naman tayo matatalino tulad ng mga kuya nating matatalino. Halimbawa lang, ayan si Madam, si Princess Madam. Abante rin, no? Abante. May pinsan din kaya ito. Halimbawa kayo, 30 pieces kayong empleyado. Tapos tataasan kayo ng tig 200. Paano na lamang po yung buwanan kinikita nung company na yon? Kung sasapat lamang, hindi kayang tungunan yung pagtaas ho ng sweldo ng 150 o 200. Paano na lamang sila? Halos umiikot lamang yung pera nila para po pang pasweldo tsaka pang sariling buhay pang araw-araw. So kung tataasan nyo pa, baka unti-unti malulugi po yung mga kumpanyang mga mahihina. Yun lang sinasabi natin. Pwera dun sa mga matataas, baka year pa o ilang mga year yun bago malugi. Dito baka nga buwanan, may mga malulugi na agad. Pero hindi pa rin papayag yung mga mayayaman kasi someday lulubog din sila Pero meron talagang mga kaya, lalo na yung mga matataas ang branch. Pero hindi po pangkalahatan kasi pinipilit nila para maipakita na kailangan itaas natin yung ratings. Hindi naman gano'n ng Pilipinas Unti-unti, kaya naman yan slowly but surely, at least umaabante.
Bars Abante. Wala ba talagang pinsan to? Ang kulit eh, no? Lalong maraming mawawala ng trabaho. Oo. Dahil maraming magsasara ng mga kumpanya. Yun, tumpak po. Maraming magsasarang mga kumpanya dahil sa gusto ng mga mapataas lamang ang ratings ng Pangulo. Para naman kayong parang lang para kayong mga gago eh. Ayusin nyo po, hindi ho gusto ng taong bayan din na, oy, ang taas ng sweldo ko. Oo, pero hanggang February na lang tayo sa susunod na taon na. Bakit? Lugi yung kumpanya natin eh. Sabay-sabay tayong walang makakain. Mataas nga sweldo mo ngayon. Maganda yung binibigay na sweldo. Pero, tama si Sir Jinggoy, pwedeng bumagsak yung ekonomiya natin kung dahan-dahan ding magsasara yung mga kumpanya. Tataasan nyo ng sweldo, ang laki, 200 o 150. Unti-unti lang mga sir. Anak ng titing. Katataas nyo lang pala last year, sabi ba yan? Tama ba? Correct me if I'm wrong, Tapos ngayon gusto nyo taasan, parang bigas lang din yan na gusto nyong babaan ng madalian. Unahin nyo yung flood control, tag-ulan na. Itong mga to, konti lang naman ang gagamitin. Ako nga, naiisip ko yung mga bagay na ganun eh. Sila pa kayang mga nasa mataas, hindi nila kayang isipin yung ganun. Huwag tayong ito, sige, ito, pataasan mo to para tumaas yung ating ratings ulit. Parang natataranta na sila eh. Kung ang nag-utos sa inyo yan, yung Pangulo, parang wala na ata sa katinuan. Parang lang Ako'y nagtatanong lang, ano ba, may magagawa pa ba yung administrasyon natin ngayon? Kaya pa ba? Kung ano-ano na lang eh. Hindi, nagugulat lang ho ako. Tama naman po si Sir Jinggoy dito, tuloy-tuloy natin Because they cannot afford it. What do they want to do? They want our economy to collapse? Mag-isip muna sila bago sila. Yan si Abante, hindi nag-aaral yan. Siguro kabago-bago lang niya. Dapat gumawa muna siya ng research bago siya pumutak dyan. Magagawa. Ginawa na po namin ang aming parte sa Senado. Bilang dating tagapangulo ng Committee on Labor, kami po ay nagdesisyon na magbigay ng karagdagang 100 across the board yan sa lahat ng mga manggagawa. Okay? Hindi po inaksyonan ng House of Representatives. Inaksyonan po ng House of Representatives 2 days before na mag-adjourn kami sa CNDA. So, ibig sabihin, walang tawag dito, wala silang balak na talagang aprubahan itong o i-adapt yung aming Senate version. Ibig sabihin, nagpapapogi lang itong mga ito. Ay, kininanamot apo May ganun pa pala. Para po mas maintindihan natin, ito yung reaction video lamang, Dati pala, sinubukan na pala ng mga senador na taasan ng kahit 100 pesos. Maganda yon, mabigat na yon, Alanganin pa nga yun kasi nga baka talaga malugi yung mga Ngayon, hindi inaprubahan. Senado, nagbigay na rin pala ng gano'n, sige, taasan natin ng 100 pesos itong mga manggagawa natin. Hindi inapruba. Ba't pa kasi kailangan partnership ang Kamara tapos Senado? Ganyan naman din pala mangyayari. Dapat laging magkasundo yan. Ngayon, ang mga senador o ang Senado, nag-ano sila ng 100 pesos, hindi inaprubahan naman sa sa House of Representatives. Pero ngayon, gusto nyo 200 or 150. Nagpapapogi lang nga kayo. Nang teting kung yung senador, yung mga senado ang nakaisip na 100, ayaw nyo. Tapos ngayon, gusto nyo 100 pesos. Kasi nga, pabagsak na. Wala nang naniniwala. Tama na. Ayaw na sa inyo eh. Bigay nyo na kay BP Sara. At sa lahat po ng mga nagko-comment dyan na si BP Sara wala pa rin nagawa, magnanakaw si BP Sara, isipin nyo muna kung magkano po yung budget naman ng Pangulo ninyo na kini-question. Billion at 100M something. Ang laki ho ng diferensya. Kaya si BP Sara, kung magnanakaw lang din naman, bakit hindi pa bilyon? Bakit 100 lamang?
Ito ang hindi ko maintindihan sa mga ibang kababayan natin na hindi po sila nag-iisip ng maayos. Basta kung ano na lamang ang mabalitaan nila dyan po sa mga bias media, yun na ho yung paniniwalaan nila. Sabagay, siguro hindi natin masisisi. Dahil, hindi nagko-comment sila sa atin ng mga 2-3. Out of mga 1K views, may mga 1-2 na magko-comment na akala mo talaga matalino na alam nila na, oy, bibisaran nyo, magnanakaw. Hindi sila nag-search, basta na lang silang magko-comment, no? Nanonood naman kayo ng ng YouTube ba't di nyo padalasan? Tignan nyo ang katotohanan. Wala. Ang Pilipinas natin na ito, wala sa tamang pagsasalansan. Sana maibalik po yung Duterte. Yun talaga ang kailangan. Wala, hindi kaya ng administrasyon ngayon kung ano-ano na lang ang maiisip ng administrasyon. Biruin mo, baha, iipunin para maggamit sa tag-init. Ba yan? Oh my God, we're back again.